Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Umalis ng umagang iyon sina Aling Auring at Mandado para dalawin na kamag-anak sa Lemery. Hapon na ang balik ng mag-asawa, kaya ang pag-aasikaso ng tanghalian at merienda ay naiwan kay Joanna. Tinawagan ng dalaga ang katulong sa dadang na naiwan para tumao sa bahay. Inalam niya ang kalagayan nito at ipinaalala ang kanyang mga ipinagbili na. Matapos ay tumawag din siya sa kanyang tiyahin at ibinalitang nasa mabuti siya ang kalagayan. Kagaya naman nagdaang araw, ang pagkain ni Jacob ay dinala ni Joanna sa loob ng kwarto nito. At gaya rin ng mga nagdaang araw na iyon, ay mag-isang dumulog sa hapag ang dalaga. Pagkatapos mga nanghalian, ay nakadama si Joanna ng panghihina. Bagamat pakiwari niya ay umiikot ang paligid, ay nagawa pa rin niya makarating sa kwarto at doon nagpahinga. Sa tansya niya ay humigit kumulang sa kalahating oras ang lumipas bago nauuli ang lakas sa kanyang katawan. Maya-maya ay narinig niya ang tigatik ng ulang sa bubong. Napasulyap siya sa bintana at nakitang pumapatak na ang ulan. Naramdaman niyang lalong lumalamig ang paligid, kaya tuluyan siyang nahiga at nagbalot ng kumot hanggang sa dibdib. Ipinikit niya ang mga mata na parang natutulog, pero nanatiling gising ang kanyang diwa. Mula sa bintana ay pinagmamasdan ni Jacob ang pagpatak ng ulan. May luhang sumungaw sa mga mata nito at sa mukha ay nakabalatay ang matinding kalungkutan. Sa isip ng binata ay sinisisi niya ang Diyos sa sinapit na kalagayan. Hindi niya magawang unawain kung bakit sa dinami-rami ng tao sa kanya pa nangyari ang ganito. Dahil sa kanyang sinapit ay nawala ang kaisa-isang babae na seryoso niyang minahala at balak sanang pakasalan. God, bakit ako pa ang sumunod sa kalooban mo? Paulit-ulit ang katanungang iyon sa isipan ni Jacob. Naglandas ang luha sa pisngi niya kasabay ang pagpapakawala ng malalim na buntong hininga. Pinanghihinaan na siya ng loob at unti-unting nawawala ng tiwala sa sarili. Parang napakabigat ng problemang pasaniya sa kanyang mga balikat. Sumilay ang nakakauyam ng ngiti sa mga labi ni Jacob. Nais na niyang pagtawanan ng sarili. Marunong din pala siyang umiyak. Noon, madalas niyang sabihin na babae lang ang umiiyak ang binabagayan sa pag-iyak. Pero ngayon, napatunayan niya na marunong din palang umiyak ang isang lalaki nang hindi magiging questionable ang pagkalalaki sa paningin ng iba. At ang katulad niyang matatag at matibay ang kalooban ay maaari ring talunin ng matinding kabiguan at masaklap na kapalaran. Ano pa ang kahulugan ng buhay kung habang panahon ay siya magiging alipin ng silyang digulong? At sa tuwing iisipin niya ang pakipagkalas ni Danica, ay nakadarama siya ng awa sa kanyang sarili. Ayaw na niyang maniwala na walang sukatan ng hangganan ng pag-ibig sa tunay na kahulugan ng salitang iyon. Naalimpungatan si Joanna nang maramdaman ang malakas ng ihip na malamig na hangin na pumapasok sa loob ng kwarto. Nagmulat siya ng mata. Hindi na malaya na pansamantala siyang naidlip. Napatingin siya sa bintana at nakitang umuulan pa rin. Naalala niyang hindi nga pala niya naisara ng maayos ang bintana, kaya marahil nang umihip ang malakas na hangin ay nabuksan niyon. Dahan-dahan bumangon si Joanna. Naupo muna siya sa gilid ng kama bago tuluyang lumapit sa bintana para isara iyon. Hinawakan niya ang kortinang nililipad ng hangin pumapasok at takmang isasara ang bintana nang may matanaw siya sa labas na labis na
nakapagpamulagat sa kanyang mga mata. Pasado 3:00 pa lamang ng hapon, ngunit dahil masama ang panahon, ay animoy dapit hapon na, bagamat hindi iyon naging hadlang upang hindi matiyak ang na kanyang mga mata, ang natatanaw niyang iyon napapalayo ay walang iba kundi si Jacob. Bigla siyang kinabahan at bigla ring kinutuban ng masama. Bakit? At anong ginagawa ni Jacob sa gitna ng ulanan? Nagmamadali ang mga hakbang ni Joanna palabas ng bahay. Sinagasan niya ang ulan at patakbong humabol habang isinisigaw ang pangalan ni Jacob. Hindi pa siya lubos na nakakalayo sa bahay nang sa pagmamadali ay madula sa dinaraanan niya. Nadapa siya. Mabuti na lamang at naitukod ang mga kamay, kung hindi ay tiyak na nahumpas ang katawan niya sa damuhan. Bumangon si Joanna at hindi nag-aksaya ng panahon. Kinakailangang maabutan niya si Jacob bago mangyari ang kanyang kinatatakutan. Jacob! Saan ka pupunta? Magbalik ka dito, Jacob! Jacob! Tila banging hindi man lang pinansin ni Jacob ang pagtawag ni Joanna. Bagkus ay pinilisan pa nito ang pagpapagulong sa wheelchair patungo sa may gilid ng burol. Noon natiyak ng dalaga ang binabalak ng kaibigan. Jacob, huwag! Matahod ka sa Diyos! Ano man ang binabalak mo, huwag mo na ituloy. Malapit na niyang maabutan si Jacob nang malubog sa putik ang suot niyang tsinelas. Hinabod na rin niya ang kabila at nakayapak na humabol sa binata. Jacob, huwag! Sigaw pong muli ni Joanna. At sa sigaw niyang iyon ay nahagip niya ang sandalan ng wheelchair. Dalawang kamay ang mahigpit niyang inihawak doon upang huminto si Jacob. Bitiwan mo ako, Joanna! Pabayaan mo ako! Sigaw sa kanya ng binata. Nagpupumilit na pagulungin ang wheelchair hanggang sa gilid ng bangin. Hindi kita maaaring pabayaan. Hindi ako makakapayag na mangyaring iniisip mo. Aniyang nilalabanan ng pwersa ng mga kamay ni Jacob sa gulong ng wheelchair. Bitiwan mo ako, gusto ko nang mamatay. Ano pang halaga na mabuhay kung wala rin lang akong silbi? Isa na akong inutil. Hindi na ako kayang alagaan ng mga mahal ko. Hindi na ako kayang mahalin ni Danica dahil sa kalagayan kong ito. Wala na ba ibang mahalaga sa'yo kundi si Danica, ha, Jacob? Nang dahil sa kanya, magpapakamatay ka? Ganyan ka na ba kadesperado ang isip mo, ha? Bakit? Siya lang ba ang dapat mong bigyan ng halaga? Hindi mo ba naisip na hindi ko rin makakain tanggapin kung mawawala ka? Napakasakit, Joanna. Mahal na mahal ko si Danica. At mahal din kita. Isinusumpa akong mahal na mahal kita, Jacob. Lumuwag ang pagkakahawak ni Jacob sa gulong at nalaglag ang balikat ng binata matapos marinig ang sinabi ni Joanna. Bakit hindi mo ako makita? Bakit hindi mo maramdaman na mahal kita? Tumayo siya at lumuluhang lumuhod sa harap ng binata. Kapwa sila huyos na huyos sa ulan, kaya't naghalo ang tubig at luha sa kanilang mga mukha. Nagmamakaawa ang mga mata niya nang titigan ito. Ginagapan niya ang mga kamay ni Jacob at pinaghahagkan. I love you so much, Jacob. Araw at gabi, sa bawat segundo ipangalan mo sinasamba ko. Sa puso't isipan ko ay nilalagay na kita sa pagdistal. Minahal kita sa kabila ng katotohanang hindi mo ako magawang mahalin. Pero nasaan ang Jacob na minahal ko? Bakit ang kaharap ko ngayon ay isang lalaking luwag sa pagsubok? Isang lalaking magpapakamatay nang dahil sa dinaranas na kabiguan sa pag-ibig. Jacob, hindi lang ikaw ang bigo. Hindi lang ikaw nasasaktan. Manhid ka ba? At hindi mo nararamdaman? Higit ang paghihirap na nararamdaman ko dahil wala akong magawa para mapasa akin ng pag-ibig mo. At sa nakikita ko sa'yo, tiyak na hanggang sa huling hibla na aking hininga, ay mananatili akong bigo. Nag-angat na mukha si Jacob para iiwasan ang mga mata ni Joanna na puno ng hinanakit. Hindi pang karaniwan ang kirot na naramdaman ng binata sa kaibuturan ng puso nito. Binitawan ni Joanna ang kamay ni Jacob. Hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi at pinilit na tumitig sa kanyang mukha.
Tingnan mo ako, Jacob. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman ang paghihirap ko? May pag-aalinlangan siya nakita sa mga mata ni Jacob. Maikli na ang panahon. Kailangan maniniwala sa akin ha. Kapag huli na ang lahat, at hindi ko na mararamdaman na higpit na iyong yakap, na hindi ko na malalasap ang tamis na iyong halik. Tanging siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan na sinabi niyang iyon. Kung batid lamang ni Jacob ang kalagayan, tiyak na maiintindihan nito ng lubusan ang kahulugan ng buhay. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Joanna. At ayokong paasahin ka sa isang bagay na alam mo rin namang imposible mangyari. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Hanggang dun lang. Kaya pabayaan mo na ako sa sarili kong desisyon. Na magpakamatay ka, ha, Jacob? Na ihuhulog mo yung sarili sa bangin, ganun ba? Hindi umimik ang binata. Maya-maya ay tumayo si Joanna. Lumakad palapit sa gilid ng bangin at huminto mga 6 na hakbang lamang ang layo sa kamatayan. Pagmasdan mo ako, Jacob. Makinig ka. Ang lahat ng sasabihin ko'y gagawin ko. Sige. Ituloy mo ang balak mo magpapakamatay. At kasabay mo akong tatalon sa bangin na ito. Nakita na yung natigilan si Jacob. Sinamantala ni Joanna ang pagkakataon. Binigyan niya ito ng pagkakataon na makapag-isip. Dahan-dahan ang paurong na hakbang ni Joanna. Madulas ang damo, kaya kinakailangan niya maging maingat. Kung hindi, ay baka kung saan siya pulutin. Joanna, huwag! Pigil sa kanya ni Jacob. Hindi lang ikaw nakakaranas ng paghihirap na kalooban, Jacob. Mas mabigat ang dinadala ko rito sa dibdib ko. Pero ni minsan, hindi ko naisip na magpakamatay. Ngayon, kung talagang gusto mo na wakasan ang buhay mo, isama mo na rin ako. Sabay na tayong mamatay dahil ikaw lang naman dahilan kung bakit gusto ko pa mabuhay. Kung alam mo lang, Jacob, walang kapantay ang pag-ibig ko sa'yo. Napayo ko si Jacob, lumong-lumo. Yumugyog ang balikat nito at tahimik na tumangis. Awang-awa si Joanna sa binata. Hindi siya makapaniwalang tinangka nito magpakamatay. Paano naging makitid ang utak ng isang taong sintalino ni Jacob? Paano ang Jacob na nakilala niya ay nagawang igupo ng parang sa kanya ay pagsubok lamang ng buhay? Nang maramdaman niyang humupa na ang damdamin ni Jacob, nilapitan niya ito. Niyakap niya na mahigpit ang binata. Hinagod-hagod sa likod. I'm sorry, Joanna. I'm sorry. Paulit-ulit sambit ni Jacob. It's alright. It's over now. Bulong niya rito at patuloy pa rin nanindigap ang dibdib. Paano kung hindi niya naabutan si Jacob? Mamamalay na lamang niya na nahulog na ito sa bangin. Matatagpuan na lamang nila itong wala ng buhay at lasog-lasog ang mga buto sa katawan. Gumapang ang kilabot sa gulugod ni Joanna sa isipang iyon. Nanginig ang bawat himaymay ng kanyang laman sa posibleng nangyari kay Jacob kung hindi niya ito naabutan. Bakit sa akin pa ito nangyari, Joanna? Bakit sa akin pa? Bakit ako pa ang pinarusahan niya? Wala naman akong kasalanan Wala naman akong taong inragabyado. Hinaing na binata. Huwag mo sisihin ang Diyos, Jacob. Wala siyang kasalanan sa mga nangyari. Sinusubok lang niya ang katatagan mo. Kaya hindi ka dapat magpatalo. Nandito naman ako, di ba? Nakahanda akong umalalay sa'yo. Kung ako lang masusunod, ayaw na kitang iwan. Ibibigay ko sa'yo ang pagmamahal na hindi kayang ibigay sa'yo ni Danica. At hindi ako maghihintay ng kapalit. Ang mahalaga sa akin, mahal kita. Makita lang kitang maligaya, maligaya na rin ako. Kaya sa ginawa mo ng sarili mo, ako ang higit na sasaktan. Ako ang higit na hihirapan. Paano kung wala ka sa buhay ko, Joanna? Anong gagawin ko kapag nawala ka? Napakagatlabi ang dalaga sa narinig.
Damang-dama niya ang kahalagahan niya sa buhay ni Jacob. Kahit ang pagmamahal nito sa kanya hanggang sa isang kaibigan lang ay maligaya na rin siya. Sapat nang malaman niyang may halaga siya sa buhay nito. Hindi ako mawawala sa iyo, Jacob. Hindi kita iiwan hanggat hindi ka nakakalakad muli. Salamat sa pagmamahal mo, Joanna. Sana ay maturuan ko ang puso kong mahalin ka. At kapag nangyari iyon, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Tutumbasan ko ng pagmamahal na inuukol mo sa akin. At kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Nag-angat ng mukha si Jacob. Nagdama ang kanilang mga mata. At nakita ni Joanna ang katotohanan ng mga binitawan nitong salita. Sumilay ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi nang marahang humaplos sa kanyang pisngi ang palad ni Jacob. Dahan-dahan nagkalapit ang kanilang mga labi hanggang sa tuluyang maglapat. Nagpaubaya siya at nilasap ang tamis ng mga halik nito. Unti-unti nang humupa ang ulan. Lumilipas na ang makapal na ulap na lumambong sa kalangitan. Lubusan ng humupa ang damdamin ni Jacob at nagbalik sa dati ang kaisipan ng binata. Nagising ito sa katotohanan ng dahil sa mga paliwanag ni Joanna. Nagbalik sa isip ni Jacob ang pag-asa at makakaya na niyang harapin ang bukas pagkat batid nitong hindi siya iiwan ni Joanna. Kinabukasan, nilagnat si Joanna dahil sa pagpapaulan at nauwi sa trangkaso ang kanyang sakit. Sinisisi ni Jacob ang sarili sa sinapit ng dalaga. Halos ayaw na nga nitong umalis sa tabi ng higaan niya at kung maaari lamang ay ito pa magpakain sa kanya. Kumain ka pa. Ubusin mo to para gumaling ka agad, sabi ni Jacob. Nagbubunya ang kalooban ni Joanna sa nakikitang pag-alala sa kanya ng binata. Kaya lang, hindi na niya kayang pilitin ang sarili na tumanggap ng pagkain. Busog na ako, Jacob aniya. At saka, wala talaga akong gana. Pilitin mo. Paano ka lalakas kung titikman mo lang yung pagkain at hindi mo ubusin? Huwag kang mag-alala, gagaling na ako. Nakumbinsi rin niya si Jacob. Inilapag ng binata ang mangkok sa tray na nakapatong sa ibabaw ng meseta. Nagbalik ito sa kanya at dinamampalad ang noo niya at leeg. Wala na akong lagnat, sabi niya na bahagyang ngumiti. Kung hindi dahil sa karantaduhan ko, hindi ka magkakasakit Pati ikaw nadamay sa kagawan ko. Huwag mo nang isipin yun. Ganun lang talaga ang buhay. Dumarating sa tao yung time na pakaramdam mo hindi mo na kaya. Kaya kailangan may magpapaalala sa'yo na mali ang gusto mong gawin. Mabuti na lahat may kaibigan ng katulad mo, Joanna. Sabi ng binata na kung ilang beses na. Mabuti naman at natauhan ka na. Oo nga Kailangan lang palang may magpaliwanag sa akin. Alam mo, kung hindi ka dumating, malamang sa malamang na pinaglalamayan ninyo ako ngayon. At ang sinabi ay sunod ng isang hungkag na tawa. Aba, tumatawa ka pa sa kalokohan mo. Nakaingot sa sabi ng dalaga. Natatawa ako sa sarili ko Ngumiti si Joanna. Tinapik niya sa braso si Jacob. Okay ka na ba ngayon? Tanong niya. Tumango ang binata. Huwag mo nang ulitin yun Papatay mo pa ako sa takot Kung nahulog ka sa bangin, akala mo ba hindi ko totohanan sinabi ko? Na ano? Na tatalon ka rin? Tanong ng binata. Oo. Bakit mo nang gagawin yun? Tanong nitong sa kanya. Kasabay na naglaro na isang pilyong ngiti sa mga labi. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mapapait na pangyayari sa buhay ni Jacob, ay nakita niya itong ngumiti nang hindi napipilitan lamang. Tinatanong mo pa ako alam mo naman kung bakit. Aniyang nahihiya pagkat alam niyang nais siyang biruin ng binata. Hindi kaya? Bakit nga ba tatalong kasabay ko? Mahal kasi kita ano pang gusto mong malaman Tinawanan siya ni Jacob dahil sa reaksyon niyang kunway naiinis. Mahal mo pala ako, bakit nga ko lang nalaman?
Dagdag pa nitong biro kay Joanna. Hindi ka kasi nagtatanong no? Kailan pa ba? Matagal na. Hindi ko na matandaan kung kailan na nag-umpisa. Tumangutang mo ito. Yung ipinakita mo noon sa akin parang tula. Para sa akin ba yun? Iniiwas si Joanna ang kanyang mga mata sa nanunod yung ngiti ni Jacob. Tumango siya bilang tugon sa tanong nito. Joanna, alam mo ba? Sana ikaw na lang minahal ko noon pa. Seryosong sabi ni Jacob kay Joanna. Nakadama ng lungkot ang dalaga. Hindi pa nga pala niya nakamtan ng pag-ibig na inaasam kay Jacob. Pawang pag-alala lamang at pagkalinga ang pinapakitang iyon sa kanya ng binata. Pumihit siya paharap kay Jacob. Tinitigan niya mukha nito pati na ang labing nagkamit ng una niyang halik. At kay gwapo ng lalaking iniibig niya. Titigan man niya ito maghapon at magdamag ay hindi niya pagsasawaan. Baka matunaw ako sa ginagawa mong yan. Narinig ni Joanna ang sinabi ni Jacob. Nagising siya sandaling pangangarap. Ibunuka ang bibig, ngunit hindi alam kung anong sasabihin. Pinagtawanan siya ni Jacob. Ba't mo pinagtatawanan? May pagtatakang tanong niya rito. Wala. Wala? Oo, wala, sabi ni Jacob. Kumunot ang noo ni Joanna. Di wala. Aniya bilang pagtatapos sa usapan nila ni Jacob. 2 araw lamang at magaling na si Joanna. Nakakapamasyal na silang muli ni Jacob. Ngunit iniiwasan niya magawi sila sa malapit sa lugar kung saan tinangka ng binata na magpakamatay. Bandang 4:00 ng araw na iyon ay dumating si Tito Paulino kasama ang isang magandang babae. Ito pala si Jasmine, ang physical therapist na pamangkin ng tita niya. Babalik na rin ako bukas sa Maynila. Nasabi ko na kay Jasmine ang lahat na dapat niyang malaman. Kaya siya ang bahala sa iyo, Jacob. Matamis na matamis ang ngiting ipinukol ng dalaga kay Jacob. Hindi iyon naikala sa matalas na paningin ni Joanna. At bigla siyang kinabahan nang makitang matamis din ang ngiting itinugon ng binata sa bagong dating. Ako nang bahala sa kanya, Tito. Tinitiyak ko sa inyo, wala pang 1 buwan ay makakalakad na si Jacob. May pagmayabang na sabi ni Jasmine. Mabuti kung ganun, iha. Kung lahat ng physical therapist ay kasing ganda mo, wala ng pasyente na matatali sa nakakabagot na wheelchair na ito. Sabi ni Jacob at nilaro ang gulong ng wheelchair. Pinamulahan ng pisngi si Jasmine. At sa tingin ni Joanna ay lalo pang tumingkad ang kagandahan ng dalagang hindi malayo niya maging karibala. Napakunot ang noo niya. Paano kung ito at hindi siyang inhalili ni Jacob kay Danica sa puso nito? At kung kasing gwapo mo rin lang ang pasyente, mas gugustuhin ko pang hindi ka na muna makakalakad para matagal tayong magkasama. Hindi naman yata ako papayag. Mas gugustuhin ko makalakad na kagad para makapasyal tayo, di ba? That's the better idea. Sabi ni Jasmine na umaliwalas sa mukha sa narinig mula sa binata. Napasulap ito kay Joanna at hindi nalingid kay Jasmine ang panibughong mababakas sa mukha ng dalaga. At huli na upang ikubli iyon ni Joanna. Kaya lang, wala naman kayang magalit sa akin. Anito, nang muling balingan si Jacob. She is a friend of mine, Jasmine. Kung inaakala mong girlfriend ko si Joanna. Sabi ni Jacob. Pinukulan nito ang ngiti ng dalaga. Oh, I thought, well, never mind. Hindi naibigan ni Joanna ang sulyap na ipinukol sa kanya ni Jasmine. Tumalikod siya at iniwan ang mga ito na patuloy sa masayang pagkwentuhan sa sala. Bakit ganoon naramdaman niya? Hindi na naman ba niya na maakin ang pag-ibig ni Jacob dahil sa pagdating ni Jasmine sa buhay ng binata? Hindi malayo magkatotoo ang hinuha ni Joanna. Sa paglipas ng mga araw ay nakikita niyang unti-unti nagkakalapit ang mga kalooban ni Jacob at Jasmine. Lihim siya nasasaktan, ngunit alam niya hanggang doon lang. Wala siyang karapatang magselos at magpakita ng pagtutol sa magandang pagtitingin ng dalawa. Napakabilis ng pagbabago ipinapakita mo, Jacob. Hindi magtatagal
At may gagalaw mo na ang mga paa mo. At makakalakad kang muli. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Hindi ka malulumpo, makakalakad ka pa. Animoy nangangarap si Jacob na tumingin sa langit. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga at ngumiti. Si Jasmine ang naging inspirasyon ko. Anito, na tila sarili lamang kinakausap. Hindi man lang nito napansin ang kalungkutang agad na rumestro sa mukha niya. Hindi nito pinansin ang pagkatigalgal niya. Kung sakaling muli ako makalakad, ay tatanawin ko na napakalaking utang na loob ito sa kanya. Ngayon ko lang na-realize, Joanna, na mali ang desisyon ko noon na wakasan ang buhay ko. Mabuti na lang at napaliwanagan mo ako. Hindi nga lang palasdanig ang babae sa mundo. Mayroon pang isang Jasmine na mas nakakagit pa sa kanya ang katangian. Hindi siya umimik. Natatakot siyang baka kung ibuka niya ang kanyang bibig, ay hinanakit lamang ang kanyang masambit. Ayaw niya magmakaawa kay Jacob para lamang nito pansinin. Mahalin. Mas gugustuhin niya ang kusa siyang mahalin na binata. Kapag iniisip ko, parang sinasadya ng pagkakataon ng pangyayari para magkita kami ni Jasmine. Baka siya na ang babaeng hinihintay ko. Baka siya na ang soulmate ko. Naniniwala ka ba sa soulmate? Tila may bigig sa lalamunan ni Joanna. Agad siyang nagbaba ng tingin nang sulyapan siya ni Jacob. Walang mawawala kung maniwala ako. Tayo, hindi ba? Marahan tumango ang dalaga. Joanna, may dinaramdam ka ba? Kanina ko pa napapansin na wala ka sa mood. Napipilitan ka lang yata makapag-usap sa akin eh. Hindi. Sabi niya at pilit ngumiti. May iniisip lang ako. Pwede mo bang sabihin sa akin? Para ano pa? Wala ka namang may tutulong sa problema ko eh. Pinagulong ni Jacob palapit sa kanyang kinaupo ang wheelchair. Hindi siya tumutol ng gagapin ng binata ang kanyang mga kamay at marahang pisilin. Ibinaling niya ang kanyang mukha nang maramdaman ang nabilibisbis ang luha sa magkabila ng pisngi. Ayaw niya makita ni Jacob ang kanyang pagluha. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. I'm sorry. I'm sorry kung nasaktan ka sa mga sinabi ko. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi at napakunot ang noo ng binata nang makita siyang lumuluha. Pinahid ng mga daliri nito ang kanyang luha. Please, don't cry. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako nararapat sa mga luhang iyan. Hindi ko kayang turuan ng puso ko. Lalo ka lang masasaktan kung paniniwalaan kita na hindi maituloy ni Jacob ang nais sabihin. Umiling ito at binawi ang mga kamay sa pagkakahawak sa magkabilang pisngi ni Joanna. Ayokong umasa ka. Tumayo sa kinauupuan si Joanna. Lumapit sa pasimanong balkonahe at itunuon doon ang dalawang kamay. Muling nahilim ng luha ang kanyang mga mata at parang dinudurog ang puso niya sa katapatan ni Jacob sa kanya. Hindi ako umaasa, Jacob. Aniyang kabaligtaran sa sinisigaw na kanyang puso. Tama ka. Lalo lamang nasasaktan kapag umasa ako sa isang bagay na alam ko imposibleng mangyari. Bakit nga pa hihintayin ko pang dumating ang panahon na matutunan mo ako mahalin? Kung mangyayari yon, sana noon pa. Mula't mula pa, ay parang kapatid ang turing ko sa iyo, Joanna. At hindi ko inakalang matutunan mo akong mahalin. Nakagat na Joanna ang kanyang labi upang huwag mapahagulgol. Kailangan tatagan niya ang kanyang dibdib. Tanggapin na niyang hindi nakalaan sa kanya ang pag-ibig ni Jacob. At ano pa ba ang gusto niya mangyari? Hindi na siya magtatagal sa mundong ito. Kung mamahalin niya si Jacob, masasaktan lamang ito ng lubos kapag dumating ang mga takdang panahon na kanyang pagpanawa. Iyon ba ang gusto niya mangyari? Ang muling masaktan si Jacob sa pagkawala ng babaeng minamahal nito. Bumalik siya sa harap kay Jacob at pinahid ang luha sa kanyang mukha. Pinilit niya maging kasywal. Tama na ang pagsasentimento niya. Sabi niya sa sarili. Mahal mo ba si Jasmine?
Kunway baliwala sa kanyang mga sinabi. Walang tugon mula kay Jacob. Nanatili lamang nakatitig sa mukha niyang binata. Waring inaarok nito ang damdaming nakakubli sa kanyang mga mata. Hindi niya iyon matagalan. Muli siyang tumalikod at tuloy-tuloy na humakbang patungo sa hardin. Naiwan nakatanaw sa kanyang binata sa balkonahe. Doon ibinuhos si Joanna ang sama ng loob. Maski papaano, ay maibsan man lamang ang paninikit ng kanyang dibdib. Nang masulyapan siya sa kinaroroonan ni Jacob, ay nakita niyang naroon na si Jasmine sa tabi nito. Kahit malayo, ay kita niyang masaya nag-uusap ang dalawa. At talaga bang baliwala lamang siya kay Jacob? Hindi bale, sabi niya sa sarili bilang pampalubag loob. Mabuti nga yun. Mawala man siya, may makakasama pa rin si Jacob. Hindi ito mag-iisa. Hindi malulungkot pagkat kasama ang babaeng tunay na minamahal. At kahit sa kabilang buhay, ay babantayan kita, Jacob. Hindi mo man ako makita ng dalawang mga mata mo. Mararamdaman mo pa rin ang pagmamahal ko. Hindi kita pababayaan. Lagi kitang susubaybayan. At kung maawa sa akin ng Diyos, hihilingin ko sa Kanya na pabalikin niya ako sa lupa sa ibang katauhan. Nang sa gayon, ay muli kitang mayakap at muli kong masabing mahal na mahal kita. God, bigyan pa ninyo ako ng panahon. Maawa kayo sa akin at dinggin ninyo ang mga panalangin. Nakahanda ako maglingkod sa inyo. Bigyan niyo lamang ako ng matagal pang panahon. Hindi ko kayang iwan si Jacob. Hindi ko pa kayang iwan lalaking pinakamamahal ko. Iyon ang naisambit ng isip niya habang nakatingin siya sa dalawa na nag-uusap sa balkonahe. Lumipas ang ilang araw. You can do it, Jacob. Come on, maglakad ka. Nanginginig ang mga tuhod at binti ng binata habang tumatayo sa wheelchair. Ang dalawang kami nito ay mahigpit na nakahawak sa wheelchair. Sige Jacob, kaya mo yan. Humakbang ka. Huwag ka matakot. Pigil hiningang sabi ni Joanna. Pinalalakas niya ang loob ng binata. Huwag kang mag-alala dahil kapag natumba ka, tutulungan ka namin ni Joanna. May kagalakang sabi ni Jasmine. Nayakbang ni Jacob ang isang paa. Hindi may paliwanag ang tuwang rumihistro sa mukha nito. Nayakbang ang isa pa. Naibulalos nito ang kasiyahan kina Joanna at Jasmine. Nakakakbang na ako! Nakakalakad na ako! Sabi nito. Tinangka ni Joanna lumapit sa binata at yakapin ito. Ngunit maagap siyang pinigilan ni Jasmine. Sinabi nitong pabayaan muna sila si Jacob hanggang sa tuluyang makalakad. Sige Jacob, lumakad ka! Kaya mo yan! Sabi ni Jasmine. Hindi ko kaya. Sagot ni Jacob. Hindi ko pa kaya. Kaya mo na. Alisin mo sa isip mo na hindi mo kaya. Kailangan mo ng determinasyon. Isipin mo kaya mo at makakalakad ka na. Sige, lumakad ka. Jasmine, baka talagang hindi pa kaya ni Jacob. May pagkabahalang sabi ni Joanna nang makitang nahihirapan na binata. Paano siya makakalakad kung pati tayo yung panghihinaan ng loob? Ipakita mo sa kanyang gusto mo na siya makitang lumalakad. Tulungan mo siya sa pamamagitan ng papapalakas sa kanyang loob. Sabi naman ni Jasmine sa dalaga. Gayon nga ang ginawa nila. Ipinakita nila kay Jacob na hinihintay na nila itong lumakad. Kaya pinilit nito ang sarili at inutusan ng mga paa na lumakad. At nakalakad na nga ang binata. Nakakalakad ka na, Jacob! Nakakalakad ka na! Tili ni Jasmine na nilapitan ito, niyakap, at siniil ng halik sa labi ang binata. Parang tinulos sa kinatatayuan si Joanna. Lalo pa nang gandahan ni Jacob ang yakap at halik ng dalaga. Konti pa, at tuloy ka na makakalakad, Jacob. Hindi ka kailangang magmadali. Ang mahalaga ay alam na natin nakakalakad ka pa. Utang ko sa iyo lahat ito, Jasmine. Ikaw ang dahilan na maaga kong paggaling. Salamat. Maraming salamat. Walang ano man yun. Trabaho ko ang pagalingin ka eh. Salamat pa rin, sabi ni Jacob. Napatingin ito kay Joanna at nagulat pa animoy noon lamang na malayan
na naroon din ang dalaga. Joanna, tatayo ka na lang ba riyan? Hindi mo ba ako babatiin? Nakakalakad na ako. Nag-atubiling lumapit si Joanna sa dalawa. Niyakap niya si Jacob na kumala si Jasmine sa binata. Salamat din sa pagtsatsaga mo at pangunawa. At hinagkan siya ni Jacob sa pisngi. Dapat siguro tayo mag-celebrate. Magpapahanda ako kay Aling Auring ng pagkain, sabi ni Joanna. That's a very good idea, susog ni Jasmine. Ano pang hinihintay natin? Nakangiting tanong ni Jacob sa dalawa. Tulungan niyo na ako makaupo sa wheelchair. Nakatayo ka na nga magpapatulong ka pang maupo, sabi ni Jasmine. Tutulungan na kita para makapasok tayo sa loob. Inalalayan nga ni Joanna si Jacob hanggang makaupo sa wheelchair. Nangingiti lang si Jasmine habang nakamasid sa dalawa. Isang linggo pa nagdaan at makikita na ang malaking pagbabago sa mga kilos ni Jacob. Nakakalakad na ito ng paunti-unti sa tulong ng saklay. Higit na naging malapit ang binata at si Jasmine. At si Joanna naman ay mapapansing nahuhulog na pa ang katawan. Isang umaga ay ginulat na lamang ni Joanna ang lahat na magpaalam siya bitbit ang maleta. Kumilimlim ang mukha ni Jacob nang sabihin niyang babalik na siya ng Maynila. Hiniling nito na magkausap sila ng sarilinan, kaya iniwan sila na magkasama sa sala. Bakit bigla naman yata pag-alis mo? Tanong ni Jacob nang sila lamang ni Joanna ang nasa sala. Matagal na rin ang bakasyon ko Magtatatlong buwan na tayo rito kaya naisipan kong bumalik na sa Maynila. Iyon ba ang tunay na dahilan, Joanna? Bakit? May iba pa bang dahilan? Kumunot ang no ni Jacob at lalong kumilimlim ang mukha. Akala ko ba hindi mo ako iiwan? Nagkasundo tayo, di ba? Na dito ka muna hanggang sa gumaling ako. May hinampong sabi ng binata kay Joanna. May mga kasama ka naman dito Nariyan naman si Aling Auring, si Mang Dado, tsaka si Jasmine. At saka magaling ka na naman, di ba? Hindi mo na kailangan sa tabi mo. Nagtagis ang bago ni Jacob sa di may paliwanag dahilan. Nagselos ka kay Jasmine kaya aalis ka, hindi ba? Aaminin ba niya ang totoo kay Jacob? Para ano? Para sabihin itong wala siyang karapatan magselos kay Jasmine dahil ang relasyon nila ay bilang magkaibigan lamang. Tinatanong kita, Joanna. Nagselos ka ba kay Jasmine? Iyan lang ba ang dahilan na alam mo? Kung sabihin ko magkasawa na ako sa pagbantay sa'yo, imagine, mula na maaksidente ka, ako na ang lagi nasa tabi mo. Nakawala na ako ng panahon para sa sarili ko, Jacob. Hindi naman siguro tama na lagi nila ikaw iisipin ko. Ang kapanan mo. May sarili rin akong buhay. Talagang sinadya niya magkunwaring nagsasawa na kay Jacob. Gusto niya magtanim ng hinanakit sa kanya si Jacob. Para kung mawala man siya, ay hindi nito labis na damdamin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sana noon pa'y tinapat mo na ako na napipilitan ka lang sa pagdamay sa akin. Pinaniwala mo pa ako isa kang mabuting kaibigan. Galit na sabi nito kay Joanna. Akala ko kasi, matutunan mo akong mahalin. Hindi naman pala. Bakit ipagsisiksikan ko pa ang sarili ko sa'yo? Aalis na lang ako. At baka makita ko pa ang soulmate ko. Matagal na tumitig si Jacob sa kanyang mukha. Umiwas siya magtama kanilang mga paningin. Hindi niya kayang salubungin ang nanunumbat na mga mata nito. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Tahasang sinabi ni Jacob kay Joanna. Hindi kita pipiliting maniwala, Jacob. Tinapos niya kanilang pag-uusap nung tumayo siya at muli nagpaalam kay Jacob. I'm sorry kung na-disappoint kita. Hindi ko pala kaya panindigan ng mga pangako ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa naman tayo Aalis lang naman ako rito pero hindi ibig sabihin noon tapos na pagiging magkaibigan natin Hindi kumibo si Jacob. Bago tumalikod, ay nagawa pa ni Joanna na hagkan sa pisngi ang binata. Mag-iingat ka na lang lagi ha. Aniya. Ikaw din.
Ingatan mo ang sarili mo. Nang palabas siya ng pinto, ay may pahabol pa si Jacob. Joanna, nilingon niya ito. Subalit walang nasabi ang binata. Kinabukasan, Jacob, ano ba nangyayari sa'yo? Naputol ang pagmumuni-muni niya nang maramdaman ang marahat ng tapik sa kanyang braso. Saka niya naalala na kausap nga pala niya si Jasmine. Kanina ko pa napapansing malalim ay iniisip mo. May problema ka ba? Humugot ng isang malalim na buntong hininga ang binata. Ano bang problema? Nagkaila si Jacob ngunit hindi naniwala ang dalaga. Naupo ito sa tabi niya at sandaling nawala ng kibo. Iniisip mo siya? Casual ang naging pagtatanong ni Jasmine kay Jacob. Nasanay kasi akong kasama siya. Naiintindihan ko. Magkatabi lang ang townhouse na tinitirhan niyo sa loob na ilang din taon na. At sabi mo nga, ang bahay niya ay bahay mo na rin. At ganun din siya sa bahay mo. Oo, Jasmine. Siya ang kaisa-isang taong nakakaunawa sa akin. Hindi nagsasawang umalalay sa akin. Hindi nga mapaniwala sa mga sinabi niya bago siya bumalik ng Maynila. Kilalang kilala ko si Joanna, kaya alam kong hindi siya ganun. Jacob, nagbabago ang tao habang lumilipas ang panahon. Pero hindi si Joanna. Nararamdaman ko may ibang dahilan. Hindi ko lang alam kung ano, at yun ang aalamin ko. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Jasmine. Tumayo ito sa kinauupuan at iniwan si Jacob na ang isipan ay ginugulo ng mga alaala ni Joanna. Lumipas ang ilang araw. Pigil hininga si Jacob nang pihitin ang siradura ng kwartong itinuro sa kanya ng tiyahin ni Joanna. Hindi niya alam kung bakit nagawang ipagilihim sa kanya ni Joanna ang katotohanan. Kung hindi pa niya pinakausapan si Tito Paulino na samahang hanapin ang dalaga, ay hindi pa niya matutuklasan ang kalagayan nito. Marahan niya itinulak ang pinto. Nabanaag niya ang babaeng nakahiga sa kama sa tulong ng malamlam na liwanag na nagmumula sa lampshade. Pumasok siya at lumikha ng ingay sa kahoy na sahig ang kanyang baston. Bagay na ikinapukaw ng nahimlay na dalaga. Tita, ikaw na ba yan? Tanong ng paos na boses ng may sakit. Hindi umimik si Jacob. Pagkat pakiwari niya ay mapapabulala siya ng iyak kapag nagsalita. Patuloy ang paglapit niya sa kinahigaan ni Joanna. Nang lubusang maaninaw ni Joanna ang pumasok, ay hindi niya malaman kung anong mararamdaman. Natutuwa siya dahil muli sila nagkita ni Jacob. Subalit nalulungkot din siya pagkat nakita siya nito sa ganong kalagayan. Jacob? Pabulong niyang sinambit ang pangalan nito. Ako nga, Joanna. Bakit ka na pa rito? May kailangan ka ba sa akin? Sorry ha. Hindi kita matutulungan. Naupo si Jacob sa gilid ng kama. Nang gilid ang luha nito nang mapagmasdan ang humpak na mga pisngi ni Joanna. Ang paligid ng mga mata nito ay nanlalalim at nangingitim. Kumusta ka na? Ako ang dapat magtanong niya sa'yo, Joanna. Wag mo akong alalahanin. Ginakap ni Jacob ang kanyang kamay at dinala sa pisngi nito. Naipagtapat na sa akin ng tiya mo ang kalagayan mo. Kasama ko si Tito Paulino. Naiwan siya sa sala kausap ang tiya mo. Alam mo na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ka naglihim? Ayokong kaawaan mo ako, Jacob. Alam kong hindi mo ako magagawang mahalin ng higit pa sa isang kaibigan. Nagkamali ako, Joanna. Hindi ako dapat nagsalita ng tapos. Nang mawala ka, sa ako lamang nawalaman na mahal pala kita.
Saka ko lang naramdaman na mahal kita. Pa paano si Jasmine? Wala pa kaming unawaan ni Jasmine. Nagkausap namin kahapon bago siya magbalik sa Davao. Hindi, hindi ka na sana nagpunta rito. Hindi mo na sana ako hinahanap. Pumatak ang luha sa mga mata ni Jacob na ganito na mariin ang kanyang kamay. Namalaya ni Joanna na nahilam na rin ang luha ang kanyang mga mata. Huwag kang umiyak, Jacob. Tanggapin na natin ang maluhag sa ating mga kalooban. Na hanggang dito na lang ako. Tinatawag na ako ng nasa itaas. Nararamdaman kong malapit na niya akong ipasundo. Hindi, Johanna. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin. Magagawa ba natin tutulan ang kagustuhan ng Diyos? Johanna, huwag ka magsalita ng ganyan. Makikiusap tayo sa Kanya. Kung kinakailangan magdasal tayo sa lahat ng simbahan, ay gagawin natin. Huwag ka lang niyang kunin sa akin. Kailangan kita, Joanna. Huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal kita, Joanna, please. Salamat, Jacob. Kay tagal kong hinintay na marinig sa mga labi mo ang mga katagang iyan. At paulit-ulit kong babagitin sa iyo upang kahit man lang sa pamamagitan doon ay mapaligaya kita, Joanna. Iniangat ni Joanna ang malayang kamay pahaplo sa braso ni Jacob. Sapat na ang isang beses mong sabihin, mahal mo ako, sabi ni Rito. Labis na ang kaligayahang nadarama ko, Jacob. Labis na. Hindi na napigilan ng binata ang mapagulgol. Isinubsob nito ang mukha sa mga kamay ni Joanna. Huwag na nating pahirapan ang ating mga sarili, Jacob. Wala na tayong magagawa kundi hintayin ang paglubog ng araw sa buhay ko. Hiling ko lang na yakapin mo ako hanggang tumakas ang kahuli-hulihang hibla ng buhay ko sa aking katauhan. Hindi, Joanna. Hindi ka mamamatay. Hindi ako papayag na mamatay ka. Jacob, yakapin mo ako. Anas na Joanna. Buong higpit sa niyakap ng binata. Tila natatakot ito na baka bigla na lamang siya maglaho gaya ng isang bula. Yaiyakapin kita na mahigpit. Ngunit mangako ka, hindi ka bibitaw. Ikukulong ko yung hininga sa aking mga bisig. Lahat gagawin ko. Salamat. Huwag mo lang akong iiwan, please. Huwag mo lang ipipigit yung mga mata. Joanna, please. Masayang-masaya ako, Jacob. Joanna, gagaling ka. Magpapatingin ka sa isang espesyalista. At kasabay nun, tatawag tayo sa Diyos. Pakinggan kaya tayo ng Diyos, Jacob? Oo naman, Joanna. Papakinggan niya tayo. Pagkat alam niya na kailangan natin isa't isa. Na walang kapatid pag-iibig natin sa isa't isa. Sana nga pakinggan niya tayo, Jacob. Natatakot ako. Gusto ko pang mabuhay. Mabubuhay ka pa ng matagal, Joanna. Mabait ang Diyos. Pagbibigyan niya tayo kapag tumawag tayo ng taimtim sa Kanya. At maaawa siya sa atin. At bababaan tayo ng milagro, Joanna. Huwag kang mawalan ng pag-asa, please. Sana, Jacob. Sana maawa sa atin ang Diyos. Mahigpit na mahigpit ang yakap ni Jacob kay Joanna. Hindi niya magawang bitawan ang dalaga. Ano man ang mangyari,
Gusto niyang masunod ang kahilingan nito na sa kanya mga basic bawian ng buhay. Mahal na mahal kita, Jacob. Anos na Joanna. Mahal na mahal din kita. Sagot ni Jacob. At nahagkan ito ni Jacob. Unti-unting lumuwag ang pagkakayakap sa kanya ni Joanna. Lumangayo ang ulo nito na nakahimlay sa kanyang mga balikat. At makapanindig balahibo ang taghoy ni Jacob na narinig sa buong kabahayan. Joanna! Ang buong akala ni Jacob ay nalagutan na ng hininga sa kandungan niya si Joanna. Kaya ganoon na lamang ang kanyang panaghoy. Humango sa kwarto si Tito Paulino at Tia Coring upang alamin ko ano nangyari. Isinugod nila sa ospital ang dalaga at nakahinga na maluwag. Nang mabatid na nawalan lamang ng malay si Joanna. Tiyak ang sinabi ng doktor na may taning na ang buhay ni Joanna. Ngunit hindi sila nawalan ng pag-asa. Tumawag sila sa Diyos. Kinapitan nila ang lahat ng pangako niya. Nagtungo sila sa lahat ng simbahan at hindi sila nabigo pagkat dininig sila at kinawaan ng Diyos. Matapos iyon ay tuluyan ng gumaling sa karamdaman niya si Joanna. Nagpakasal sila ni Jacob at ngayon ay may 2 na silang anak. Maraming taon na rin nakalipas. Ngunit nanatiling sariwa sa kanilang mga alaala ang milagrong nangyari kay Joanna. At titiyakin nilang ang milagrong iyon ay makakaabot sa kaalaman ng kanilang kaapu-apuhan bilang papuri at pasasalamat sa Diyos. May pagkakataon sa buhay natin na tayo ay susubukan. Susubukan hindi lamang sa kabiguan sa pag-ibig, kundi sa kabiguan sa mismong buhay. At minsan, sa kabiguang iyon ay doon tayo panghihinaan ng mabuhay. Pero napakabuti ni Lord. May mga pangako siya na atin dapat kapitan na kailanman ay hindi nito binigo. Ang gagawin lang natin ay kumapit at maniwala sa pangako niyang iyon. At lahat ng imposible sa iyo ay posible sa Kanya. Sabi nga sa verse John 14:14, If you ask anything in my name, I'll do it. Walang imposible sa Kanya kapag tumawag ka sa Kanyang pangalan. Tapat si Lord sa pangako niya at iyon ang lagi nating tatandaan at pangahawakan habang tayo'y nabubuhay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Ace TV at sana suportahan niyo pong muli ang mga kwentong aming ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po at hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, kaibigan.